Kahit nga ang mga star players napapagod din. Tingnan mo si Bolik, hindi na nakatiis. May sinabi po siya ngayon sa team kung ano ang mga kahinaan nila at kung ano ang dapat gawin para magtagal sa playoffs. Kasi kahit panalo po sila laban sa Ginebra nung last game, nagkaroon po sila ng bad decision doon sa muntik na nilang ikatalo sa last 5 minutes. Buti na lang at nagawa nilang i-manage ang kanilang mga free throws at nanalo pa. Ngayon na nakapasok nga sila, ito ang mga nakita ni Bolik na kahinaan nila. Napansin ko nga rin na halos si Bolik lang ang kanilang main offense. Nanood ako ng live sa kanilang game laban sa Ross at sobrang kawawa talaga tingnan ng NLEX nun. Dahil ang Ross ay naglalaro ng full teamwork at chemistry kaya ang ganda na resulta ng laban. Satisfied si Coach Yeng. Base kay Bolik, ang kahinaan nila syempre una, poor shooting. At anytime na nandyan si Bolik, kay Bolik nila inaasang opensa. Pangalawa, yung depensa nila masyadong magaan. Pangatlo, yung sa rebounding nila. Yung big man nila naglalaro lamang ng 5 rebounds per game. Tapos pang-apat, pabaya sila sa kanilang lead. Hindi nila kayang i-maintain ng matagal at ang dahilan niya na yung ikalima, mali-maling desisyon sa bawat plays. Minsan, mapapansin mo yan na kapag pinipressure defense sila, ang bilis nilang takutin kasi wala silang magandang pasahan at walang good decision sa kanilang plays. At dahil alam ni Bolik ito, alam din niya kung paano solusyonan ang problema. Since nung pumasok si Bolik sa NLEX, siya lang ang top notcher sa team na to offensively. Tsaka kung ganito ang pinapakita ng NLEX, halos wala lang palang kaibahan ng team niya noon sa nilipatan niya ngayon, nangangapa pa rin sa playoffs. Ang gustong mangyari ni Bolik ay ito. Umambag lahat, tira lahat ayon sa gameplay. Pumasok man yan o hindi, basta ibuhos ng lahat ng alas kada laro. Si Bolik magaling pumasok sa loob kaya ang gusto niya na more shots outside para mas stable ang opensa at higit sa lahat yung depensa kahit yan lang sana. Kapag mabigat ang depensa, mas magiging madali ang opensa. Ngayon ang Meralco palang makakaharap nila, matibay dumepensa yan. Ang plano ni Bolik at ang buong team na mas damihan ang tira sa labas para maging open din sa loob. Ano bang nangyari dito sa NP versus Jeep? Bakit kaya biglang kumambyo ang laro at pumabor sa Terra Firma? Nung una kasi akala ko Northport ang mananalo dito. Kaso sa mga huling minuto, 4th quarter, dun lang bumuhos ng puntos ang buong Terra Firma. Kumbaga, yung pinakita nila bahala na kung anong mangyari, basta laro lang tayo. Tira lang baka swertihin. Pero ang kinagandahan dito sa Terra Firma, hindi sila nagpanik habang Northport kada mapunta sa kanilang possession, nagmamadali talaga sila. Sa Northport, ang top scorer syempre Arvin Tolentino at si Joshua Monson with combined 27 points. Sa kabila, Wamit yung Son, umabot po siya ng up to 30 points. Grabe. Tapos Stephen Holt naman dumagdag din ng 16 points. Ang mali dito sa Northport, masyado lang silang agresibo. Minsan nagiging ugat lang ito ng foul trouble. Kasi nga do or die ito, kaya masyado lang sila nagpadala sa nervyos. Alam mo naman yung mga teams na wala masyadong experience, hindi alam ang gagawin. Lalo na kapag numinipis ng oras. Bilib ako dito sa Terra Firma, kalmado lang sila. Habang yung kabila, kabado na masyado at mas nagmamadali pa nga sila. Kasi sila yung naghahabol. Tsaka totoo nga ba yung sinasabi nila na benta daw si Arvin? Especially sa mga huling minuto. Parang bigla-biglaan kasi nawalan siya ng gana at si Monson na lang yung kumakayod kalabaw. Sa Terra Firma naman sa mga huling quarters, hats off kay Javi Gomez Diliano na nagtaguyod sa 4th quarter kasi si Tiongson parang naubusan nila ng gas. Tapos kung hindi dahil sa back-to-back 3 points niya, hindi siguro sila makakahabol or posible pa nga na natalo sila. At dahil nga panalo ng 8 points ng Terra Firma, pasok na pasok sila sa 8th spot. Good news yan. Kaso nga lang bad news, San Miguel po ang makakalaban ng Terra Firma. Abay, para ka na rin nagpakamatay. Pero anong malay natin, baka at least man lang makaisa sila sa San Miguel. Siya nga pala, ano sa palagay nyo ang naging problema ni Arvin? Bakit nagiging matamlay siya pagdating ng 4th quarter?